Magandang umaga po sa bawat isa. Napakaganda po ng umaga na tayo pong lahat ay magkasama-sama bilang mga anak ng Panginoon at makapakinig ng mga awitin na katulad ng ating narinig, Worthy is the Lamb, ay talaga ng mga palagay ko ay ang lahat sa atin ay talagang magkakaroon ng malalim na pagtingin sa ating mga buhay bilang mga anak ng Diyos. Sa umaga ito, I'm very excited to continue the series na alam ko na ito po ay kailangan nating lahat. Kanina sa aking panalangin, inaalala ko na tayong lahat ay humihingi tayo ng kalooban ng Diyos. Lord, ano bang kalooban mo sa akin? Bawat sandali at bawat pagkakataon na tayo po ay nakapakikinig ng salita ng Diyos, yan ho ay kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. Ano man ho yan, ano man po ang ating mga inaaral sa ating personal mga devotions and sa lahat ng ating mga iniisip patungkol sa ating Panginoon at sa kanyang mga salita. Imagine niyo ho na it takes really a lifetime to be discipled by the Lord. Iniisip ko na hindi lamang po pagkatapos siguro ng ilang mga buwan or taon, kundi lifetime po ang ating pagsunod sa Panginoon. He who comes after the Lord Jesus Christ, we who have made up our minds, tayo po na decided na tayo na sumunod sa Panginoon, ay talaga namang haharapin po natin ang mga hamon sa buhay na ito. Bagamat alam ko na hindi ganun kadali at hindi ganun simple. Katulad po ng ating matutunghayan ngayon, I'm trying to understand at this point ang konsepto po o ang pananaw ni James sapagkat nabanggit nga po sa ating pong mga introductions na James is quite notoriously difficult to outline. Medyo mahirap pong i-outline ang James, pero hindi naman nangangahulugan na walang tinatawag na unifying theme. At ang sabi ko, I have shared to you one of the unifying themes perhaps, ay ang tinatawag na true and saving faith. Tatandaan po natin, we're actually coming to the close and let me anticipate this, no? So pagkatapos ngayon, Deacon Manny will work on a certain passage, and then after that, Deacon Al will work on a specific passage. Di marinig. Yan. Deacon Al will work on a specific passage, I think James 5:12, and then Elder, and then the last two remaining messages dito po sa aklat ng James. Ayan, no? Hindi ho natin nakalain na dadalhin ho tayo ng Panginoon sa ganitong pagkakataon. So, ulitin ko po, no? True and saving faith. Unifying theme. True and saving faith. Ang nagagawa po nito ay, sabi ng chapter 1, produces sanctified conduct, ang buhay na may pagbabago. Chapter 1, with regards to trials and temptations. So, ibig sabihin, kung meron po tayong tunay na pananampalataya, true and saving faith, ito yung sinasabi natin, talagang tunay kang anak ng Diyos, sumasampalataya sa ating Panginoong Jesus, siya ay yung Lord and Savior. Pagdating ng chapter 1, with regards to trials and temptations, kahit mahirap ang buhay, nagkakaroon ka ng tinatawag na pagbabago. Kung paano mo salubungin, paano mo ina-approach, paano mo tinitingnan ang mga pagsubok, at sabi natin, kasama na rin po doon ang tinatawag na temptations. Sapagkat in the New Testament, trials and temptations ay merong iisang salita dito po sa aklat ng James. So ang sabi ng James chapter 1, if you remember, count it all joy when you fall into diverse temptations / trials. So, ibig sabihin, ang mga pagsubok ay inaalaw ng Diyos, pero pagdating sa mga tukso, yan, saan ang gagaling ang tukso? Ang sinasabi ng James at yan ay ating napadaanan at napag-aralan na
Ang tukso ay nanggagaling sa ating desire, sa ating tinatawag na lust. And of course, who is the author of sin? Who is the author of temptation? Ang nais ng kalaban? Walang iba kundi ang kalaban. Ang devil, si Satan. So he wants us to fall, or he pins us down para tayo, bumagsak tayo, at tayo ay lumayo sa Diyos. Nakita natin sa chapter 1 yun. Tapos, true and saving faith produces sanctified conduct. Chapter 2 ng James, with regards to social classes. Naalala natin noon, binigyan natin, I think it was Elder who first worked on chapter 2, na ang sabi doon ay, wala sa lengguwahe ng Panginoon ang tinatawag na favoritism o yung tinatawag na partiality. Kaya tayo mga tao, natututo rin tayo kung paano natin ipamuhay ang buhay na ito na with regards to certain things ay hindi dapat tayo maging partial, hindi dapat tayo magkaroon ng favoritism o kaya may pinapanigan tayo. At lalo na sa context na yon, lalo na nung panahon ng James, sapagkat nung time na yon, maraming mga naghihikaos. Maraming mga tao, Kristiyano, nagsastruggle sa kanilang mga buhay. Halos araw-araw ay talagang hinahanap nila ang kanilang makakain. And yet, there were also believers during those times na kung saan ay hinihingi ang kanilang atensyon to think about those who were actually in difficult situations at difficult conditions ng buhay nila. So, nakita po natin yon. Kung merong totoo, merong saving faith, nagbibigay ng pagbabagong buhay, chapter 2, pagdating sa social classes. Kaya sa ating church, ninanais natin na lahat tayo sa harapan ng Diyos, tayong lahat ay pantay-pantay. Ninanais natin na tayo po ay makapaglingkod sa Kanya, pantay-pantay. Lahat po tayo dito members ng Panginoon. Myself, elder, and the leaders, we are all members of the local church. Sagrado po ito at ang ating head ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. And the Lord has also gifted the church with certain men and also godly women who can actually help the ministry to survive. Pagdating ng chapter 3, kung inyong maalala, no, para at least yung connection na hindi mawawala, with regards to the use of the tongue, ayan, napakatindi ho nito, no? Akalain yung sa Bible, si James magbibigay ng halos napakalaking chunk ng kanyang mensahe about the use of the tongue, about the use of our speech. Of course, ang ating pananalita, ang ating communication skills ay dapat bigyan natin ng pansin. So, true and saving faith produces, nagkakaroon tayo ng pagbabago sa buhay pagdating din sa ating speech. Kaya pala, sabi ng chapter 3 verse 1, naku, kung gusto mo maging teacher, mag-isip-isip ka. Dear brothers and sisters, not many of you should become teachers in the church, for we who teach will be judged more strictly indeed. So, ibig sabihin, more strictly. Ang pagtuturo pala ay hindi ito yung parang nagkakanda kumahog ka na magturo. Gusto kong magturo. Gusto kong ako'y nagsasalita sa likod ng pulpito. Naalala natin. Standing behind the pulpit is the most dangerous place for any child of Adam to occupy. Sino man sa atin dito ang nananais, careful tayo. Kaya kami ni Elder, iniisip namin, sino ang imbitahin natin? Sino ang pupwedeng magsalita? Sino ang pupwedeng mag-speak? Of course, we want to be very careful. At every time na, of course, may trust kami ni elders sa bawat isa na ang sino man na magsasalita dito ay walang ibang agenda kundi ang salita ng Panginoon. One who has the ability and the capacity to speak forth the word of God. Chapter 3. Chapter 4, kung meron kang true and saving faith, meron pala itong pagbabago sa buhay pagdating ng chapter 4 with regards to the world and worldly possessions. Kaya pala, medyo na-extend ng kaunti itong chapter 5
Sapagkat naalala natin, careful tayo. Ang ganda ng ating discussion last time. Ibig sabihin, nabanggit ni Elder, careful tayo, baka tayo ay maging presumptuous. Baka tayo ay maging assuming. Tinagalog natin, talagang sabi nga natin, huwag tayong Huwag tayong mag-alam-alaman. When a person is presumptuous, yung taong yan ay parang kumikilos, ginagawa niya, nagsasalita na hindi siya sigurado at hindi siya tiyak doon sa kanyang sinasabi. Basta't gagawin ko, basta't bahala na, in the name of religion, in the name of what we call God or theology, gagawin ko, tapos bahala na. That is presumptuousness. Ang sabi nga, people are destroyed. Ang sabi ng Daniel, people are destroyed because of what? Lack of knowledge. Lack of knowledge in that sense in the Old Testament at ganun din sa Hosea ay yung pag sinabing ignorante, hindi yung ignorant na hindi mo alam, kundi ignorante ka because you willfully don't want to know it. Yun yung point. Willful ignorance, sinadya. So mga kapatid, hindi ba't yan minsan ang nagiging struggle natin sa buhay? Hindi naman tayo ignorante pero willful tayo. Sinasadya natin. People are destroyed because of what? Ignorance. Willful ignorance. So ang sabi niyo chapter 4, nakita natin, lalo ang key verse ay verse 17, to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Ibig sabihin, huwag tayong maging presumptuous. At yung verse na yun, hindi nagtuturo sa atin na tayo maging legalistic, na kunyari, hindi ginawa ni kapatid na ganito, nagkakasala siya. Ito yung sinasabi ng James 4:7. No, it should be the totality. It should be the defining essence ng ating mga buhay. Saan ka man naroroon, chapter 4, with regards to the world and worldly issues, okay? Ikaw dapat ay magkaroon ng tinatawag na godly perspective. Kaya ngayon, itong chapter 5, beginning on verses 1 to 6, unahin ko muna, ito ay may patungkol. And our topic is right now here, materialism is deadly. Materialism is deadly. Na kung isipin po natin, pag sinabing materialism, this is something that you and I have heard so many times. Hindi ba, minsan, ang sabi nga natin, na narinig natin yan, ano yung mga pinapaalalahanan sa atin, ng ating mga magulang? Maaring ang sinasabi ay, huwag kang maging materialistic. What comes to mind pag sinabing huwag kang maging materialistic? Sa Bible po lamang, before we go to chapter 5, sa Bible po lamang ay napakarami. For example, maaring wala ito sa screen, pero if you have your Bibles, open to Proverbs 23:4 and 5. Tingnan niyo po, ito yung mga caution, ito yung mga pag-iingat na sinasabi ng Biblia pagdating sa tinatawag na materialism. Ano ibig sabihin ng materialism? Ito yung tinatawag na way of life ng iyong focus, ng iyong absorption ay nasa what? Nasa mga bagay na material dito sa mundong ito at kasama na rin ang tinatawag na the physical aspect as opposed to the metaphysical aspect. So pag sinabi nating physical aspect, ito yung mga bagay na nakita natin. Kasama dito yung ating sensory data. What we see, what we hear, okay, what we feel, what we smell. Ayan, So pag sinabi nating materialism, this is such a dominant philosophy hanggang ngayon. Hindi po ito natatapos hanggang ngayon. Ito po ay ating kalaban. Ito po ay ating talagang pinaglalabanan. Sapagkat in the ancient world, for example, Proverbs 23:4 and 5, do not wear yourself out to get rich. Huwag kang magpagod ng todo para lamang ikaw ay yumaman. Kaya pala pagdating ng chapter 5, wag nating iisipin, ang sabi ng ibang mga interpreters, na merong mga nag-interpret ng scripture, sabi ay, ang Diyos, ang James, ay
laban ang James sa tinatawag na mga wealthy people or sa kayamanan. No. Okay, tatandaan po natin, hindi po yan. So to back up that, okay, mamaya pupunta po tayo, ang sabi ng Proverbs 23:4 and 5, do not wear yourself out to get rich. Do not trust your own cleverness, okay? Do not trust your own cleverness, ang iyong galing. Tingnan nyo ang iyong galing, ang iyong abilidad para ikaw ay mag-acquire ng health. Kasi kinakailangan din ng cleverness. Kinakailangan din ng abilidad para ang isang tao ay mag-improve at siya ay magkaroon ng yaman sa buhay. And those things are what? Rightful in their place. Pero ang sinasabi dito ng text ay, do not wear yourself out to get rich. Do not trust your own cleverness. Cast but a glance at riches, and they are gone. They are gone, not on those fleeting things, for they will surely sprout wings and fly off to the sky like an eagle. So ano ibig sabihin itong warnings na ito about materialism? Hindi tayo pwede mag-trust. Hindi tayo pwede magtiwala. Now, again, gusto kong maliwanag sa atin na hindi against ang Bible sa tinatawag na yaman, kayamanan o kaya wealth. Tayong lahat ay nag-aspire na maging masipag, dapat tayo ay maging hardworking people. In fact, ang sinasabi ng Bible in Thessalonians, no? In Thessalonians, meron kasing issue na because of their faith in the Lord, they thought na, ang sabi ng iba, well, hindi na ako magsisikap kasi ako'y mananampalataya na, so hindi ko nagagawin yung best ko. In Thessalonians, kung sino ang hindi nagtatrabaho, huwag pakainin. Maliwanag po yun. So against ang Bible sa tinatawag na sluggishness or sluggardness or tinatawag na laziness. Against, no? Dapat tayo ay magsumikap. Dapat tayo ay magbanat ng buto. Pero kung ang ating layunin ay para magkaroon ng self-aggrandizement, diba? Term na malalim, no? Para pansarili nating kapakanan. Ito pang isa. Ecclesiastes chapter 5 verse 10. Whoever loves money never has enough. Lahat ito ay para sa atin, no? Kasama na dito ang ating mga young people na kung saan ay nag-aspire. What do you want to be? Ano ang gusto mo someday? Lahat ay confronted by what? Confronted by, gusto ko na may maayos na buhay, gusto ko na ako rin ay may ganito. Lahat yan. Pero whoever loves money never has enough. That's it. That's actually the love of wealth and money. Ang sabi ng Timothy, what is the root of all evil? The root of all evil is when you gaze your heart and mind upon material things and you want to accumulate them as much as you can for your own selfish ambition. Whoever loves money never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied with their income. Sabi ng Ecclesiastes, this too is what? This too is Hebalim, and that's the sound in Hebrew, meaning nothing. That is even meaningless. This too is meaningless. Totoo nga naman, no? Pero alam niyo, kung isipin natin, pala, no? Ba't tayo nilagay ng Panginoon dito sa buhay? Sana yung bang lahat okay na lang, yung bang namimitis na lamang tayo dyan ng mga prutas, tapos ganyan. Well, hindi ganon ang nangyari. Dahil sa disobedience ng ating mga first parents, talaga namang naging difficult at naging challenging ang ating mga buhay at talaga namang ikaw at ako ay dapat magsumikap. Di ba? Another one is actually Psalm 52 verse 7. Tingnan nyo, here is the man. Ang sabi doon, here is the man who did not make God his stronghold. Ito yung tao na hindi niya ginawa ang Diyos na ang kanyang matibay na pundasyon. Tingnan nyo, matibay na sandigan, but trusted in his great wealth and grew strong by destroying others.
Alam nyo, napakatindi, no? Just think about it. Di ba? Pagka ikaw ay mayaman or may kayamanan, may power na kaakibat, may kapangyarihan na kaakibat. Kaya pala sa ating konteksto, sa ating bansa, o kaya hindi lamang sa ating bansa, ibang klase kapag ka merong wealth. Nandun yung power, talagang nandun yung influence, nandun yung clout, even to the point of what? To the point of, trying to become what? Ang nangyari? Ang mga nations, ang mga empires, no? Imperialism and everything because of materialism and so on. Kaya pala pinapaalalahanan sa atin ng Diyos, oo, ang lahat ng meron tayo, ang lahat ng meron ng mundo, ito ay galing sa Diyos, binigay ng Panginoon. And yet, I like what John Piper gave us. Beware. Beware of erasing the difference between the giver and the gifts. Pag nabura na ang distinction between the giver and the gifts. Kaya pala sabi ng Jeremiah chapter 2 verse 13, my people, tingnan natin, napakaganda ng Jeremiah chapter 2 verse 13. Tingnan po natin saglit, no? Hang on lang tayo muna dyan sa James sapagkat we're trying to give a background here. Ang sabi ng Jeremiah 2:13, tingnan nyo, no? Parati natin ito nababanggit. Parati natin itong nabibigyan ng sinasanggunin natin sapagkat ang konteksto ay, look at verse 13, for my people have done two evil things. Dalawang evil things ang ginawa. They have abandoned me, iniwan nila ako, and then pangalawa, the fountain of living water. Pangalawa, iniwan ako at may pinalit. Iniwan ako at may pinalit. Parang normal, no? Pagka may iniwan ka, may ipapalit ka. Parang, di ba sa pag-ibig, parang gano'n, no? Di ba? Yung iba, may isang babalikan, tapos may isang iiwan, parang ganyan. So, kapag ka meron kang tinangkilik, meron kang iiwan. Ibig sabihin, parang yan ang takbo ng kaisipan ng tao. Alam nyo, kahit pala in the ancient people of God, and they have dug for themselves cracked cisterns. Iniwan nila ako because of idolatry, because of materialism. Iniwan nila ako, pinalitan nila ako, at ang pinalit nila ay walang tibay na maasahan. And they have dug for themselves. Pinagpalit ako sa isang banga, sa isang cistern na merong butas, doesn't hold water at all. Matindi ho ang kasalanan ng Israel pagka sinabi po nating materialism and idolatry. In fact, they go together. Hindi na ho sila naghihiwalay. Pag sinabi po nating kasalanan ng mga Israel, yan po yan talaga, no? Idolatry. And, of course, materialism. Idolatry, which is actually spiritually ang tinatawag na adultery. Okay? So, matindi. Now, ang New Testament, meron ding binabanggit, no? Tingnan po natin muna ang Matthew chapter 6, 19 to 21. Do not store up for yourselves treasures on earth. Alam natin to, no? Ito po ay bahagi ng Sermon on the Mount. Now, maaaring si James, okay, ang half-brother ng ating Panginoon, what he was actually in mind was actually the Sermon on the Mount. So si James daw ay parang isang exposition sermons ng Sermon on the Mount. At alam nyo, hindi lamang yon. Kung merong Proverbs in the Old Testament, pagdating sa New Testament, may Proverbs din. Alam niyo kung ano sabi ng iba? Kung anong book? The Book of James. Ang James daw ay parang Proverbs ng Old Testament. But then, of course, si James na umupo, tingnan niyo, nung si Kristo ay nasa Sermon on the Mount, doon sa Beatitudes, no? Alam natin,
maaring nandun si James. Maaring talagang capture ni James ang moment ng Sermon on the Mount. Kaya pala, ganun din kagaling si James when it comes to applying those things na tinuro ni Jesus Christ, nag-e-echo sa kanyang puso't kaisipan kung ano mga bagay na yun. And with regards to materialism. So ang sabi doon, do not store up for yourselves treasures on earth where moths and vermin destroy, moths, and where thieves break and steal, but store up for yourselves treasure in heaven. Mag-imbak tayo, mag-invest tayo ng mga treasures. Ano ibig sabihin dito? It's about the kingdom life. It's about the kingdom life. Hindi lamang dapat nating nagpapagal ka dito sa lupang ito na halos mamatay ka sa katatrabaho, sa iyong sipag para kumita and so on. Pero nakalimutan natin ang tinatawag na treasures in heaven na dapat po nating bigyan ng pansin sa buhay. Alam niyo ba na ang Panginoon may issue sa atin minsan? At yung bagay na yan ay, yun nga, gifts. Pero yung gifts, ang siya ring dahilan kung bakit tayo ay lumalayo sa Diyos. Di ba? Imagine nyo, Lord, lahat ng ito ay galing sa iyo. Another one is in 1 Timothy chapter 6 verse 10. Pwede niyo pong ilista lamang and then let me mention this in your hearing. For the love of money is the root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Nawala. Why? Because of that love. And then of course, in Luke 12:15, then he said to them, watch out, be on your guard against all kinds of greed or covetousness. Ang sabi doon, life does not consist in the abundance of one's possessions. Paalala lahat sa atin ng Panginoon, MCBC, ngayong umaga, na we need to be very careful in how we navigate our lives in terms of the things that the Lord has given us. Tingnan nyo, no? Napaka-sovereign ng Panginoon. This is my Father's world. Itong lahat ng ito ay talagang biyaya ng Diyos. Okay? Kaya lang, minsan yung ways and means to acquire can be a deadly issue sa ating mga buhay. And so let me go to my first point. In verses 1 to 3 ng James 5 is the foolishness of materialism. Foolishness of materialism. Ibig sabihin ng foolishness, ibig sabihin talagang walang substance. It's like a marshmallow na kapag prines mo ng husto, it is nothing but air. The foolishness. Medyo mabigat ang sinasabi dito ni James, no? Kaya nga dapat careful tayo. Look here. You rich people weep and groan with anguish because of all the terrible troubles ahead of you. Now, ang sinasabi dito ay hindi, no? Umiyak kayo mga mayaman sapagkat kayo ay lagot. Ibig lang sabihin dito ay those who have focused their eyes, inabuse nila ang riches at doon na lamang sila nakakonsentrate at sila minsan ay nagiging hurtful o kaya nagiging offense sila sa iba. Yan ang sinasabi dyan, the foolishness. The foolishness. Look at verse 2. Your wealth is rotting away, and your fine clothes are moth-eaten rugs. Of course we know. Hindi na rin dapat natin ito palawigin pa. Pero alam niyo, classic example, no? Classic example, okay, palagay ko, lahat ng example ay pwede nating tingnan doon. Di ba? April. Nung nakalipas na April, if I'm not mistaken, April 12. April 12 ba yun? Di ba yung anniversary ng paglubog ng Titanic? Napakatindi, no? Napanood natin yun, o kaya may pelikula doon, di ba? Pag sinabi natin Titanic, ibang klase rin, no? Pero isinadula, ginawang pelikula, pero of course, ang realidad ay talaga namang yung napakalaking mammoth and beast na ship na yon, na kung tawagin ay unsinkable ship.
Ang sabi nila kapag daw ito'y nag-sink, no, for pagkalulubog yan, siguro abutin ng 3 araw. Ibang klase, no, pagka lumulubog na, ibig sabihin 3 araw, pwede ka pa mag-shower, pwede ka pang kumain 3 araw pa no? Pwede ka pang matulog, okay na 1 araw, tapos pangalawang araw, saka ka na magligpit, ganyan. Pero alam nyo, sa loob ng 3 oras lamang, ay talagang pinakita ng Diyos ang kanyang sovereignty sapagkat ang mga magagaling, ang mga famous na mga tao ay naroon at talagang ang kanilang sinasabi ay ibang klase ito and we will never go wrong. Kaya ang lahat ay naging kampante, ang lahat ay naging talagang syempre enjoy and everything. Why? Because we are in this unsinkable ship. Pero mga kapatid, imagine niyo, totoo bang nangyari yun? Yes, totoo. Hanggang ngayon, may mga explorations, no? Talagang bumababa doon sa depth at talagang inaaral at kung ilang beses nang in-explore ang reality. Pero ang katotohanan ay nawala. Nag-vanish doon sa gitna ng karagatan. At kung isipin natin, mga kapatid, yung iceberg na yun, no? Parang sa isang banda, maaring nagulat na lang sila. Siguro maaring maliit lang. Pero yun pala solid sapagkat alam natin ang iceberg no, underneath ay talagang mas malaki pa sa Titanic. Isang example na kung saan ang lahat ng mga bagay sa mundong ito, yun ay isang, tingin ko, yun ay isang simbolo na ang lahat na pwede nating tangkilikin sa buhay ay pwedeng mawala. Hindi 3 araw, kundi sa loob ng 3 oras na wala at lumubog. Siyempre, noong mga panahon daw yun, hindi masyadong siyam na pag-aral kasi aanihin naman natin yung mga extra boats. Hindi nga naman tululubog Aanihin natin yung mga salbabida, aanihin natin yung mga pagdating na ng tinatawag na emergency. Hindi na natin kailan mag-isip ng emergency sapagkat hindi nga tululubog Pero mga kapatid, isa sa mga dahilan ay kakulangan ng mga gamit na kung dumating ang oras na yun, dumating nga ang oras. Mga kapatid, the foolishness of materialism. Well, maaring yun ay napakalayo naman sa atin. Walang Titanic tayo, kaya simple lang pastor ang buhay ko bilang isang anak ng Diyos. Pero minsan, pwede palang mangyari na ang focus natin ay nandun sa mga bagay na meron tayo at kung anong pwede natin gawin, nakalimutan natin na pwede palang mawala sa isang iglap. Di ba? Yun Ang sabi ng verse, tingnan your riches are corrupted. Nabubulok and your garments are moth-eaten. Lahat ng yan. And then ang sabi ng verse 3, your gold and silver have become worthless. The very wealth you were counting on will eat away your flesh like fire. This treasure you have accumulated will stand as evidence against you on the day of judgment. Now, mabigat itong konteksto ni James kasi ang talagang tinutukoy niya dito ay yung mga taong ang kanilang purpose ay maging selfish at maging offense sa iba, maging offending sa iba. Hindi dapat yun. Hindi dapat ganon ang ating attitude. Kung sakali man na ikaw ay blessed ng Panginoon, kung sakali man na ikay binigyan ng yaman ng Panginoon, alalahanin mo itong verses 1 to 3. Alalahanin natin itong verses 1 to 3. Ibig sabihin lamang, ang lahat ng ito ay talagang temporary. Naalala niyo, di ba? Si Alexander the Great, nung siya'y namatay, nakalabas yung kanyang kamay na parang sinasabi, wala akong madadala ko, ako'y mamamatay. Wala. Imagine niyo mga kapatid, kung sakaling tayo ay kukunin ng Panginoon, isang paalala that life is so short and so we need to consider this. Second point, 2 points po lamang and then let me go to some implications. Tingnan niyo po ang sinabi. Number 2, the injustice of materialism.
Kaya pala, ang materialism po ay nagdudulot po ito ng sakit. You know why? Or kasakitan, hindi sakit na sickness, kundi ang materialism ay nagkukos ng injustice sapagkat anong nangyari? Anong foundation? Kasi nga yung tao makasarili. Verses 4 through 6. Look at verse 4. For listen, indeed, the wages of the laborers. May konteksto na pinanggagalingan si James. Maaring ito ay sa konteksto ng early Christians na maaring maraming mga Jewish people na they knew what the Old Testament was teaching about wealth. Kaya ang sabi niya dito, ang sabi ng verse 4 ay, for listen, hear the cries of the field workers. May mga nagtatrabaho, may mga empleyado, merong mga manggagawa whom you have cheated of their pay. Eto no, kung meron mang mga employers, kung may mga boss, may mga masters at merong mga servants, nangyari dito ay dinaya ninyo sila. You see? Why? Because materialism is what? For self-aggrandizement. Okay? Ibig sabihin, yung pansarili. Ibig sabihin talagang selfishness. So, what happens? Nagiging pain ito sa iba. Ang sabi ng verse 4, again, whom you have cheated of their pay, the wages you held back, cry out against you. The cries of those who harvest your fields have reached the ears of the Lord of heaven's armies. Yung mga nasa field, hindi sila nabigyan ng dapat para sa kanila. Ang lupain ay nakarating sa Panginoon dahil sa hindi tama ang treatment. Ang sabi ng verse 5, you have spent your years on earth in luxury. May pinanggagalingan si James. So, ang sinasabi din ni James ay, may mga konteksto noong time na yon ay talaga namang ang kanilang focus lamang ay talagang material things. And they were what? They were sinning against God. You have spent your years on earth in luxury, satisfying your own every desire. Now, saan nabanggit yung desire sa James? James chapter 1. Ang desire na tinatawag dito ay every desire, automatic evil. Automatic ay evil. Yan ang sinasabi ng James chapter 1. Ang sabi ng James chapter 1 verse 13. Tingnan po natin saglit. Look at verse 13. Ang sabi doon, and remember when you are being tempted, do not say, God is tempting me. God is never tempted to do wrong, and He never tempts anyone else. Verse 14, temptations comes from our own desires, which entice us and drag us away. 15, these desires give birth to sinful actions, and when sin is allowed. Mga kapatid, ikaw at ako ay merong desire. Ikaw at ako ay merong hangarin sa buhay. Di ba? Pero naalala natin ang sabi ng John, love not the world. 1 John 2:15, 16, 17. Love not the world, neither the things that are in the world, for all that is in the world, ano yun? The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. So yung lust is actually desire. Pero ang lust ay matindi because it provokes the soul, itinutulak tayo, it provokes the soul to that which is bad. Tinutulak tayo, and therefore, kaya pala natitempt tayo kasi may desire na tayo na kung saan, kung hindi nga tayo itulak, gusto mo dun eh. Kung hindi nga tayo itempt, gusto mo rin dun eh. You see that, mga kapatid? See, this is actually the psychology of temptation. Hindi tayo natitempt kasi parang passive tayo. Hindi. Meron tayong desire na talagang kalaban natin. So, again, going back to chapter 5, yan ang injustice. No? You have spent your years on earth in luxury, satisfying your every desire. And what is that desire? Evil desire. Evil desire. Yetzer hara. Ibig sabihin, evil desire, yan ay
papalayo sa iyo sa Panginoon, dinadrag ka niya na ikaw ay magkasala. And then verse 6, you have condemned and killed innocent people who do not resist you. Dahil sa material things, dahil sa mga material na mga bagay, dahil sa wealth na kung saan ang focus ng tao ay nandun, dumating sa sitwasyon. Now let me share you some thoughts. Materialism leads to, number 1, spiritual decay. Ito let this be a warning. Kapag ka meron po sa atin dito ang materialistic, tingnan mo, nagkakaroon ka ng decay spiritually. Dahan-dahan na ikaw ay lumalayo sa Panginoon. Spiritual decay. Ang focus mo ay nandun. Kaya minsan, kunyari, ito halimbawa lang, wala akong nasa isip, kunyari, halimbawa lang, wala na tayong time para tayo ay sumamba sa Panginoon. Ito now we're not legalistic, okay? I tell you, we are not legalistic. Pero possible na isang Kristiyano ay wala ng time para mag-worship sapagkat bugbog na siya sa kanyang pagtatrabaho. Alam niyo mga kapatid, mahirap makabalik ulit sa sirkulasyon. Mahirap ulit magkaroon ng tinatawag na spiritual vigor. Kasi nasanay na yung takbo mo dun eh. Umikot na yung iyong routines every day for what? Sabihin natin, for 1 month. Wala kang involvement. Eto wala kang church life. Wala kang tinatawag na prayer life. Wala kang tinatawag na fellowship. Dahil saan? Sobrang busy nasa isip mo. Gusto kong kumita. Alam niyo mga kapatid, nagkakaroon tayo ng spiritual deafness. Ibig sabihin, nagiging manhid po tayo. Ayan, spiritual decay. Kaya minsan, konting katok lang ng kasalanan, bumibigay ka kasi nga, ang tagal mong walang sirkulasyon. Ang iyong mind ay talagang, di ba nga yung pag sinasabi natin, tumiling na tayo dun sa mga bagay, kaya alam niyo, spiritual decay. Number 2, materialism leads to social injustice. Ito, wag nating palayuin ito. Kunyari sa ating mga magkakapatid sa Panginoon, social injustice. Ano ibig sabihin nun? Hindi na tayo caring sa bawat isa. Hindi na tayo nag-show ng ating sympathy and empathy. Hindi na tayo, di ba? Pwedeng mangyari yun. Wala ka ng pakialam. Hindi mo na siya, ibig sabihin, alam mo na andyan ang kapatiran, pero wala kang social injustice. Why? Because as a church, hindi na tayo namumuhay sa sarili. Hindi na rin tayo mamatay sa sarili. Number 3, materialism leads to spiritual decay, social injustice, and merong eternal consequences. May eternal consequences. Ano yung eternal consequences? Itong pinakamalalim sa lahat. Most likely, what we focus here on earth will largely govern our eternal perspectives. Kung ano ang focus natin dito. Kaya pala ang sabi ng Colossians, set your affections on things above, huwag dito sa lupa. Dapat ang ating mental exercise, dapat ang ating spiritual exercise ay everyday na para ma-win tayo, inaawat tayo ng Diyos sa ating yung mahigpit na yakap sa mundong ito. And that's our struggle. Yan ay struggle nating lahat. So mga kapatid, let me conclude with this application. Anong gagawin natin? Ito napakasimple. Para tayo po ay maligtas sa tinatawag na materialism, 3 things also. Number 1, evaluate parate ang iyong priorities and values. Ito, tingnan natin mga kapatid, no? Marami tayong time sa maraming bagay, pero pagdating sa Diyos at sa Kanyang kaharian, i-weigh lang natin. Marami tayo, ang priorities natin sa mga bagay na ganito. Naalala nyo yung sinasabi natin, what is the chief end of man? What is the chief end of man? Answer, the chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever.
Pagpalagay natin isang gulong ng bisikleta. Ano nga ba yung nasa gitna? Ano tawag doon? Hub. Hub. Ha? Sprocket o hub. So yun, nakalagay dito, family. Ito yung hub, no? Sprocket. Andito yung job. Andito yung leisure. Andito yung what? Business. Andito yung studies. Andito yung relationship. Nasa gitna, sprocket, hub. Yung nasa gitna na yon should be one. The one that holds together, and that is the centrality of God. Pero kung ating mapapansin sa ating mga buhay, minsan imbalance. Yung ating panahon sa ibang bagay outweigh doon sa mga bagay na may patungkol sa Diyos. Kaya pala, ang sinasabi ng Panginoon parate, we need to make sure that our focus lay up treasures not on earth, but on heaven. Doon dapat tayo mag-impact ng ating treasures. Ano yun? Kingdom life. Kingdom life and the way we live and the way we, tingnan mo, kingdom life sa loob ng family, kingdom life sa loob ng opisina, kingdom life sa loob ng leisure, kingdom life sa loob ng play. Nandun, ayaw ng Diyos. Tingnan nyo, ang sinasabi natin, one of our mottos dito sa church natin ay, we need to enjoy life but avoid sin. Yun ang sinasabi ng text. We need to enjoy life but avoid sin. What is that sin? It can be the sin of materialism. We need to enjoy life. Ayaw ng Diyos na tayo ay maging killjoy. Ayaw ng Diyos na parang tayo ay no, we need to explore life. But at the center of everything is what? The glory and the surpassing worth of the Lord Jesus Christ sa ating mga buhay. Na kung sakaling tatanungin tayo, eto mabigat. Now listen very carefully. Anak, kukunin ko yung dearest thing sa buhay mo, okay lang ba sa'yo? Yun ang mabigat. Yun ang mabigat. Siguro kahit yan ay relasyon. Siguro kahit yan ay relasyon. Ibig sabihin, relasyon kanino? Relasyon sa isang, kunyari, Lord, love na love ko talaga si tatay ko, kaya love na love ko talaga si daddy. Talagang, Lord, pag nawala yan, wala na akong pag-asa sa buhay. Or love na love ko talaga yung wife ko, love na love ko talaga yung husband. Totoo naman yun. Pero mga kapatid, tingnan nyo, may kapantay ba ang Panginoon sa ating buhay? Kung kukunin ng Diyos ang pinaka-tinatangi natin sa buhay, at the end of the day, what will you say? Ang sabi ni Fanny Crosby, at 6 weeks old, nabanggit ko na to time and again, at 6 weeks old, she became blind. Nabulag siya dahil sa overdose ng gamot. At 6 weeks old, she became blind. Pero po siya ay nabuhay ng more than 80 years of age, and she was able to compose more than 4,000 songs. At ang isa sa mga awit na kanyang kinompose na inaawit natin every time. Alam niyo kung ano? All the way my Savior leads me, can I doubt His tender mercies, who through life has been my guide? All the way my Savior leads me. And one song sabi, you take the world, but give me Jesus. Sa inyo na ang sanlibutan, but give me Jesus. Mga kapatid, si Fanny Crosby, there was a time nung siya po ay tinawag, ang sabi niya, good evening, ladies and gentlemen. It is great to see you all. Pero bulag siya. Ano ang meron kay Fanny Crosby na kung saan nabulag siya almost all the days of her life. Nakapangasawa siya ng bulag. They have founded a blind institution or school for the blind. Imagine niyo anong meron si Fanny Crosby. Anong meron siya kung bakit ang kanyang buhay ay talaga, it was such a fulfilling life. You know why? Because hindi siya nakakapit doon sa mga bagay na lilipas din. Kundi siya ay nakakapit, ang kanyang pananampalataya, ang kanyang pananalig ay nasa ating Panginoong Jesus, who is the author of everything.
Number one, evaluate priorities and values. Number two, live simply and humbly. Mamuhay tayo ng simple at ng may pagpapakumbaba. Simply and humbly. In this world of social media, in this world of, kumbaga, this is the generation of me and people's approval and everything, napakahirap po ito. But we need to live simply and humbly. Dapat yan ay makita sa ating mga buhay at kung paano tayo kumilos at magsalita sa ating mga buhay. Simply and humbly. Ano ba ang simple lang? Ano ba ang may pagpapakumbaba? And number three and the last, we need to use resources to bless others and honor God. So ito ang tatlong bagay na makakatulong sa atin para tayo po ay maligtas sa deadly fang o kaya deadly yung pangil ng materialism. Tatlong bagay: evaluate priorities and values, live simply and humbly, use resources to bless others and honor God. Now, let me tell you this. We thank the Lord, and I thank the Lord. No? Alam natin to, masaya tayo, at nabanggit to ni Elder nung nilid niya tayo sa ating SWOT analysis. Alam niyo, thank God, sapagkat ang ating iglesia, tayo po ay may puso, no? Para gamitin ang mga gifts na binibigay ng Panginoon para sa mga bagay na kung saan makapagbibigay ng lugod sa Kanya. Our church is a very generous church. So we thank the Lord for what He's been doing sa ating mga buhay. And above all, sa bawat isa na narito ngayon, na nag-aspire, na humingi ng blessing sa Panginoon, ito ang paalala sa atin. Ito ang kanyang kalooban. Materialism is deadly when our focus and our mind is not on God. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, we thank you for this time. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay pinaalalahanan mo. Lord, bless us as we move on. Lord, ang susunod naming gawan ay paalala that Jesus Christ is the bread of life. Siya lamang, Panginoon, ang aming fulfillment. Being the bread of life ay wala nang ibang makapagbibigay po sa amin ng deepest satisfaction in life. Kaya Lord, guide us as we proceed. In Jesus' name, amen. Let's call on our elder. Tayo ay dadako sa pangalawang yugto ng ating worship service. Ngayon ay first Sunday of the month at tayo ay bumalik sa ating ginagawa na every first Sunday of the month tayo ay nagsa-celebrate ng Lord's Table. Last time that we celebrated the Lord's Table ay in-explain ko ang ibig sabihin ng ating celebration. And in 1 Corinthians chapter 11, ang isang bagay na binigyan ng emphasis, in-underscore, binigyan ng diin ng ating Panginoon through Paul, ay kapag tayo ay nagsa-celebrate ng Lord's Table, ito ay pinoproclaim natin ang paniniwala natin at pagtanggap natin sa sinabi ng ating Panginoon na siya ay babalik na muli. If that message was not important, then the Lord would not have instructed Paul to make this matter very clear.
sa kanyang letter sa church ng Corinth. And so this is a reminder to all of us kung bakit napakahalaga ng Lord's table, aside from the last explanation that I did, upang ihanda natin ang sarili natin sa pag-join sa celebration, dun sa mga pwedeng mag-join, at dun sa mga bisita at hindi pa ready to join. Muli, pinapaalalahanan natin tayong lahat na ito ay hindi natin babaliwalain. Hindi ito isang tradition lamang, kundi ito ay pagpapahalaga sa inahabilin sa atin ng Panginoong Jesucristo 2,000 years ago. And let me remind each one of us dun sa certainty ng pagbabalik ng ating Panginoon. And let me share with you kung ano ang isinulat ni Paul sa church sa Thessalonica in chapter 4, and let me read to you kung ano ang inexplain ni Paul about the second coming of the Lord Jesus Christ. And since we all believe that the Word of God, we believe in the Word of God, and we believe on the second coming of the Lord Jesus Christ, so let me read to you a portion of what Paul wrote to the church. In 1 Thessalonians chapter 4, and let me read. But I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with him those who sleep in Jesus. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord. Therefore, comfort one another with these words. And let me continue to chapter 5. In verse 8, but let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and as a helmet the hope of salvation. For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. And the Lord says as well, but concerning the times and the seasons, brethren, you have no need that I should write to you. For you yourselves know perfectly that the day of the Lord comes as a thief in the night. For when they say peace and safety, then sudden destruction comes upon them as labor pains upon a pregnant woman, and they shall not escape. May I call on the leaders to please come join me and assist me in the celebration of the Lord's table. And may I request everyone to please stand up and let us read all together the covenant of the church. And let me repeat again, we will not read our covenant with our eyes, but we will read our covenant with our hearts. Let's read our covenant. Reading.
Ako ay susunod at magpapasakop sa pamumuno ng Mount Holy Christian Bible Church. Ako ay hihingi ng kapatawaran sa aking pagkakamali at ako ay laging handang magpatawad sa hihingi ng kapatawaran, malaki man o maliit. Ako ay hindi magiging instrumento ng kaguluhan sa MCBC. Bagkus ako ay laging magsisikap na ang pagkakaisa ng MCBC ay hindi madudungisan. Ako ay magtatrabaho sa sukdulan ng aking kakayanan na ibinibigay ng Panginoong Hesus sa ikalalago ng MCBC. Aking pagtitibayin ang spiritual na kahulugan ng mga salitang mahalin ang iglesia at laging makiisa. Aking ipaglalaban ang iglesia sa kanyang kadakilaan at kalinisan sa paraang makikita ang tunay na anyo ng Kristyanismo. Aking iingatan ang aking puso at pananalita upang hindi ako makasakit ng aking mga kapatid sa Panginoon at sa aking mga kaibigan. Ako ay magsisikap na maging masigasig sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Ako ay magkukusa sa aking maaaring maitulong para sa ikalalago ng Mount Holy Christian Bible Church. Therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. For this reason many are weak and sick among you, and many sleep. Let's prepare our hearts. Let's talk to the Lord. In silence, let's bring the matter of dealing with sin before the Lord. Heavenly Father, we thank you for what this bread represents, your broken body, and what this fruit of the vine represents, your shed blood, both for the remission of our sins, for our salvation in Christ, and through Christ. In His name we pray. Amen.
For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, Take, eat. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it, in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. Oh, gracious Heavenly Father, we thank you for making us worthy to participate in this celebration. And again, we proclaim to the world that you are coming back. And we thank you, Father, for that time when you will finally consummate the age. In his name we pray. Amen. Shall we all stand up again and let us sing our doxology? Praise God, from whom all blessings flow. Praise him, all creatures here below. Praise him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Thank you, Lord, for being our provider. And we pray that you will continue to bless our church and the congregants. And may we be willing, as always, to bring a portion of these blessings back to you through the church for the greater glory of your ministry and your name. In Christ's name we pray. Amen.